Ang mga bansa na kalapit po natin ay nagkukumahog na ngayon sa paghahanda sa magiging epekto sa kanilang bansa nito pong weather phenomenon na ang tawag nga po ay Super El Nino. Uulitin ko lang ito, girl. Kasi ito po'y importante na atin din po maisaksak sa ating kaisipan kung anong unos ang paparating sa ating bayan. Hindi maitatanggi, mga kapatid, na sa ating mga manonood o tagapakinig ngayon, mas kumakagat sa kanila ang usaping politika, ang bakbakan ng mga DDS at DDH, ang pagtatanggol sa kanilang mga patron. Pero kapag pinag-uusapan na po natin ang buhay ng mga Pilipino ngayon at ang ating aasahan sa paparating na mga panahon, parang lesser ang kanilang interes. Kung kailan nandidiyan na, baby girl, tsaka tayo magsasabi, ayan na naman ang gobyerno. Hindi na naman umaksyon, sisihan dito, sisihan doon, privilege speech, investigasyon dito, pero nagdurusa na ang mga Pilipino. Ang Thailand, mga kapatid, ulitin ko ito, girl, pasensya na, ulitin ko lang ito. Bago ang ating, sino ba ang, meron na bang umuo ng taga-majority? Pinagtatawanan mo ako, Hindi girl, kita seryoso pinagtatawanan. ito. Hindi, inaantay ko rin kung may umuo na. Pero Hindi, ulitin mo ito kasi maaga mo nasabi ito eh. Hindi, ito lang, Yung pinaghahandaan ng Thailand ngayon. Mga kapatid, no? Ang Thailand po naglabas na ng kanilang abiso sa kanilang mga mamamayan sa pamamagitan po ng kanilang mga ahensya na may paparating sa kanilang unos na magbibigay po ng napakalaking problema sa kanilang bayan sa 5 aspeto. Ito po ang kanilang pinaka sa kasaysayan ng Thailand, maximum environmental alert. Ano po ang sinasabi ng kanila pong mga otoridad doon? Magkakaroon po ng unprecedented dry spell. Ibig sabihin sa wikang Pilipino, wala pong katumbas, di ba? Walang kapareho na tagtuyot. Yung pong sinasabi na ito'y lubos na makakaapekto sa kanilang agrikultura, sa kanila pong national energy grid at kalusugan ng kanilang mga mamamayan. 5 aspeto ang sinasabing critical. Kaya pinaghahanda na po nila ngayon ang kanila pong mga mamamayan at ang gobyerno gumagawa na po ng kaparaanan. Una, unprecedented heat wave. Matinding tag-init na aabot nga daw po, mga kapatid. Ang tawag na nga dito ay anomalies, weather anomaly na. Ito po kasi irregular na po ito eh. Ito daw po ay magiging consistent pag ito ho ang pinag-uusapan yung Super El Nino na nyo narinig between 42 degrees to 45 degrees across central and northern plains of Thailand. Ito po ay temperatura pa lamang. Hindi pa pinag-uusapan dito yung pong kanyang pinakadamang init. Pangalawa, severe water depletion. Yung mga reservoir nila sa kanila pong mga sources ng tubig, either para po sa kanilang mga dam sa irigasyon at para po sa kanilang pangangailangan ng mga tao, mga mamamayan, sinasabi na po na ito po ay bumabagsak na at babagsak pa sa alarming rate kung saan po magkakaroon ng problema sa inuming tubig at irigasyon ng kanila pong agrikultura. Pangatlo, agricultural collapse. Yun daw pong kanilang major crop yields ay inaasahan na nababagsak ang produksyon, pati po ang kalidad, na siyang makakaapekto sa kanilang food security. Ang Thailand po better sa atin sa rice production. Sa agricultural production, better po sa atin.
Ngayon pa lang po sinasabi na ho nila na iyon ang kanilang pinaghahandaan sa magiging epekto nga ng Super El Nino. At yung pong panglima, yun na pong infrastructure strain. Yung pong mga public utilities ay sinasabi din po na naghahanda na dahil ito po din ay unprecedented na maaari pong napakataas ng demand sa kuryente, demand sa tubig, kung saan po mga kapatid hindi lubos na matutugunan ng kanilang pamahalaan. Yan po ang pinagkakaabalahan nila ngayon at yan po mga kapatid ang headline nila ngayon doon. Sa ating pong bansa, si Ginoong Dr. Teodoro Mendoza nagsabi na rin po ng kanyang mga babala dito po sa paparating na Super El Nino na ito. Maliban dyan mga kapatid ngayon po sa isang pahayagan Philippine Daily Inquirer, nakalagay po dito PH economy faces triple threat. Unang-una po dito ang sinasabi nga po na Super El Nino. Una, kasama po dito yung epekto ng patuloy na problema ng gulo diyan sa gitnang silangan. At pati po yung dollar exchange rate at yung pong sinasabi po na domestic policy uncertainty. So ang lahat ng ito mga kapatid ay mga malalaking problema ng bansa na ngayon siguro po magandang itanong, naghahanda na ho ba tayo dito? Ang ating pong produksyon ng palay, meron ng projection ang grupo po ng FFF tsaka SINAG na hindi natin matutugunan yung mga target na yan. At ang tanging solusyon nila, Francisco Chu Laurel, ay importasyon na naman. Makakapag-import ka ba ng tubig? Makakasabay ka ba sa importasyon ng bigas kung kailangan na kailangan din ito mismo ng bayan na pinagkukunan mo? Habang ito po ang pinag-uusapan ng mga bansa na ating pong kapitbahay sa ASEAN, ano ang headline ng mga leading newspapers sa Pilipinas? Philippine Daily Inquirer, clash on Senate online voting ends in walkout. Manila Standard, Senate drama, minority walks out versus online vote bid. The Philippine Star, remote vote sparks walkout by SB 11. Ang mga top story ho natin ngayon mga kapatid ay hindi ang ginagawa ng gobyerno kung meron man sa problemang ito, unos na paparating na ito, kung hindi ang pinag-aawayan po para isulong ang mga interes ng iilan. Think about it. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.